Yung unahin ko lang. Sabi ko, kaya na ako. Parang tagal na. Sabi ko, baka pinakain na yun doon. Kain ko na lang yung kain. Oo, kaya. Hindi ka pwede sila ng food dito. Wala eh. Anong oras ka dumating dito? Pagka... Nakakantay ako, may mga pinirmahan lang ako doon sa admission. Tapos pero na agad. So sabi, sige sir, meron na 717. Oo. Ang matagal talaga lagi yung sa recovery room. Yung nasa tapat ko nga, yung nag-chills. Hindi, naman ko bakit. Kasi nag-anesthesia sa likod. Kita, ayaw ko nun. Ano ba yung Spine. ang tawag yun? Epidural. Siguro. Hindi ka kumain ng hotdog. Hindi, baka gusto. Dami mo. Baka dalawang beses ako kanina. So, nasa hospital tayo today. Pero hindi dahil doon sa article na napaawa ko nung kinakabit ko yung shower, di ba? Siyempre, eme lang yun. Para kunwari lang, di ba? Connect. Pero hindi. Nasa hospital ako kasi nakaschedule na talaga tong operation na to. So, inoperahan ako because meron akong polyp sa aking endometrium. Yung sa... endometrium nga ba yun? Oo, meron akong polyp. So, yung polyp, parang siyang cyst or basta parang maliit na bukol kung tatawagin mo, ganyan. Ganun yung itsura niya. So, patagal na yung minomonitor. Siguro mga 6 years ago, simula nung nagkaroon ng findings na may cancer yung mami ko sa reproductive system niya, sa endometrium din. So, pinacheck up ako ng OB ng mami ko. Kasi nga, bilang babae, tapos nasa yung family, ganyan, meron. So, pinacheck up ako. So, doon agad unang nakita na meron akong polyp. Ngayon, sabi sa akin, tatanggalin daw yon kung gusto ko na magbuntis, kung kinakailangan ko na magbuntis. So, since hindi ko naman kinakailangan magbuntis that time, dahil ang bagets ko pa noon, parang 26, ganyan. So, hindi ko pinatanggal. At nung nagka-boyfriend ako, ganyan, dahil hindi naman kami na plano magbuntis, di ba? Eh, hindi kami nagpaka-safe, di ba? Dahil nga, hindi naman kami mabubuntis kasi dahil ako ay may polyp, tapos PCOS, 20% chance lang ang pagbubuntis ko. Kaya ang nangyari, unprotected kami, di ba? Tapos, nabuo. So, yun nga yung sinasabi ko, na siguro kaya siya nabuo. Kasi wala kaming worries wala kaming concern, hindi kami nape-pressure, hindi kami nagpaka-pressure dun sa 20% lang yung chance. Kaya mas lalo siyang nabuo. So, nung nabuo siya, nagkaroon ako ng mga threatened abortion yung tinatawag pagka nagkaroon ka ng bleeding. Kasi pagka may polyp ka dun sa uterus mo, hindi nakakakapit ng buo yung baby sac. So kung halimbawa ito yung ovaries, yung uterus mo. Halimbawa yung baby sac, nakaganyan siya kasi may space na maliit dito. So hindi siya kapit na kapit. So maraming times na na-bedrest ako, na-hospital ako, ganyan. Pero hindi naman naging mahirap yung pregnancy ko. So anyway, nung nanganak na ako, hindi sumama yung polyp. Ngayon sabi ng OB ko, i-monitor lang kasi pwedeng sumama din naman yun. Kumbaga pagka nagkaka-period ka, minsan daw na ilalabas yun. So 6 years into monitoring the polyp, hindi siya sumasama. Eh, ang tagal na. Tapos parang yearly nagpapa-ultrasound ako, transvaginal ultrasound para chin-check, diba? Tsaka kung lumalaki. So, previously, hindi naman siya lumalaki. This year, nung nagpa-check up ako ulit, lumaki siya. Pero hindi naman sobrang laki. Maliit pa din naman. Hindi naman significant yung paglaki niya. Pero, sabi ng OB ko kasi, mukhang hindi siya sasama sa period. At mukhang, lalaki lang siya. Kumbaga, darating din yung time na mapapatanggal ko din siya. So, sabi ko, why not now na? Diba? Huwag ko nang patagalin. So, ang haba ng intro ko, pero ang aking procedure ay raspa. Para background lang, di ba? Marami na magsasabi dyan. Dahil ko sinabi, yun lang naman yung sabihin. So, niraspa ako. So, sa mga nagtatanong, pagka iraraspa ka, parang kakayurin yung, yung ovaries mo. Ang usual na ginagawa is epidural. Epidural pa rin ba tawag pag sa spine? Spinal anesthesia. Yun ang gagawin. Eh kaso, ayoko, takot talaga ako magpa-injection sa spine. Kahit nga nung nanganak ako, di ba? Mas kinaya ko na mag-normal, natural birth kesa lagyan ako ng epidural sa likod. Kumbaga, dinasal ko na lang kasi nga mas takot ako sa spine.
So, nito, hindi ko rin gusto. So, ang sabi ng doktora, pwede na lang is sedation, yung matutulog ka dito. So, ganun na lang yung pinili ko. So, natulog ako. Hindi matagal yung operation, less than 30 minutes. So, pumasok ako 11:30. Nagising ako sa recovery room 1:30. Nakabalik ako ng room mga 3:30. Medyo matagal kasi inaantay pa mag-die down yung anesthesia, tapos kung walang problema or anything. So, yun, wala namang problema. Actually, kung tutuusin, pwede na akong lumabas kahapon. Kasi sabi ng doktor ko, sayang daw kasi hindi mako-cover ni PhilHealth. Dahil 24 hours daw ang required kay PhilHealth. Kaya nag-stay na kami ng overnight. So, puyat-puyat ako kasi talaga ako nakatulog sa ospital. Tapos kagabi, pinatanggal ko na agad yung swero ko kasi ang pinapainom naman sa aking gamot is oral na antibiotic. So, pinatanggal ko na kasi ang sakit. Tsaka hindi ako makakagalaw na maayos. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Tapos tingnan nyo o. Andyan pa yung dugo-dugo. Tingnan nyo o, diba? Kader-der ba yan? Tingnan nyo. Ayan o. Oo, kita nyo? After nung anesthesia, nung mag-die down, walang masakit. Hindi ko alam kung... Kasi parang 2 or 3 yung nagsabi sa akin na masakit daw iraspa. So medyo ina-expect ko na masasaktan ako. Pero sa totoo lang, mas nasaktan pa ako dun sa skin test. Akala ko nga matagal magda-die down yung anesthesia, kaya siguro wala akong nararamdaman sakit. Pero hindi eh. After 2 hours daw, wala na daw usually. After 2 hours since ng operation, wala na daw yun usually. Wala talaga akong naramdaman. Nag-aantay ako kahit gabi, wala naman. So siguro depende kung anong iraraspa sa'yo. Halimbawa yung, di ba, niraraspa pag nakunan, ganun baka yung mga yun, iba siguro masakit. Yung sa akin siguro dahil maliit lang, carry lang. So yun, pwede lang, na-share ko lang. So, importante sa ating mga babae, yan, magpa-check. Alam nyo ba, dapat yearly nagpapa-pap smear kayo for cervical cancer checking. Tapos ako, bukod sa pap smear, lagi ako nagpapa-trans V ultrasound. But now na wala na akong polyp, hindi ko alam, ang gagawin ata ng OB ko is every 3 years na lang na trans V ultrasound. Pero yung pap smear, yearly pa rin yun dapat. So, yun lang ang ating kwento for today. I'll update you again in another day. So, it's been a few days since nung ako ay operahan at wala talaga siyang effect. As in, tinignan ko, pinakiramdaman ko, wala talaga. Saturday ako inaoperahan, Sunday na discharge, Monday nag-exercise na ulit ako kasi nga sabi ng doktor ko wala namang bawal. So, umiinom lang tayo ng antibiotic, ayan. Partira natin ng milk tea. Okay. So, nag-mall ako kanina kasi may mga kailangan akong maliliit na bagay na bilhin. At yung maliliit na bagay na yon, ayun na. Alam niyo na, pag nag-mall, di ba? Magkasunod-sunod na. So, bumili lang ako ng soap. Kasi wala na kaming hand wash. Ito yung binibili ko sa Watsons. Mura lang kasi, $169. Tapos, syempre, mas eco-friendly dahil ganito lang yung packaging niya. Although, plastic pa rin. Pero, ewan ko, alam ko mas ano to eco-friendly. Yung ganitong packaging kaysa yung bote ng bote, di ba? Or ewan ko, let me know. Parang mali ata ako. Kasi yung bote nire-recycle, ito hindi, ewan ko. Next is, yung ano ng anak ko, yung maintenance niya sa asthma, bumili na ako kasi konti na lang din yung laman ng kanyang sprayer. And my favorite, which is the Oxycure Powder Mud na nilalagay sa face. Alam nyo, maganda to, hindi pang pawala ng pimple, but pang pawala ng acne marks or pimple marks. Sobrang effective niya. As in, the next day, mapapansin mo parang nag-lighten agad yung mga dark spots mo. Kaya bumili ako kasi medyo marami ako sa noo. So, yan. Nagmahal na nga to. 89 lang to dati. Ngayon, 99 na siya. So, diba? Tanda ko. Kasi lagi ko yung binibili. Next is, napadaan ako ng Japan Home Center, diba? Wala naman akong balak bilhin. Nag-iikot-ikot lang ako. Pero sa pag-ikot ko, ayun na. Dun mo na nakita yung mga mga bagay na ani. Sa totoo lang, ayoko sanang bumili. Kasi naisip ko, if ever na lang pumunta kami ng Japan, doon na lang ako bibili. Kasi di ba may Daiso doon, yung Daiso sa kanila nasa 38 pesos lang per item. Eh sabi ko, sige nang hayaan mo na kasi baka mawala pa. Hindi ko maalala pagdating ko doon kung pupunta kami ng Japan. So sabi ko dito ko na bilhin.
So, bumili lang ako ng, actually, steak knife to. Pero, ginagamit kasi namin to dati sa bahay ng mga dad ko na bread knife. Alam niyo sa mga pandesal, para mas maganda yung hiwa. So, yun ang purpose ko niyan, pang pandesal, hindi pang steak. Pero, sa steak, pwede din, di ba? Tapos, bumili lang ako ng plastic na, ano ba to tawag dito? Kitchen, ano ba tawag dito sa ganito? Shansi, ang alam ko eh. Na mas maliit. Kasi yung malaki namin, nahirapan ako kasi ito, manipis yung pangkuha niya. Mas madali siya pag egg. Alam niyo yun, may maliit kasi kaming lutuan na non-stick pan na parang pang egg, pang pancake, ganon. Eh, ang hirap nung gamit ko nga na malaki. Hindi siya masyado nakukuha, kaya bumili ako na mas maliit. Actually, may mas maliit pa dito, parang half. Kaso sabi ko, wag naman, parang hindi naman yun masyadong useful or something. Tapos next, ito talaga yung unang-una ko nakita. Pero sabi ko, ay, pag pumunta na lang kami ng Japan, doon ko na lang bibilin. Kaso hindi ko siya parang ayoko siyang iwanan, nanghihinayang ako. Kasi sabi ko, baka mamaya, kung pupunta kami ng Japan, hindi ko na siya maalala. It's actually a butter container na meron na siyang cutter. Tapos, yung size niya kasi, perfect na perfect for butter. Ganyan siya, oh. Tapos ito yung pangkat. Yung pagkailangan mo ng isang size, ayan, oh. Pasok siya, ganyan, cut mo lang. O, di ba? Meron na siyang cutter, kaya natuwa ako. Tapos, pag tapos ka na, babalik mo lang na gano'n, di ba? Tapos, ito yung cover. 88 pesos to. Makikita ko to sa Japan, panigurado, na mga 40 pesos. Pero sa halagang 40 pesos, hindi ko na i-risk na baka makalimutan ko pa, di ba? So, yan, bumili ako. Ang cute, ang ganda-ganda, no? O, di ba? At sa paggastos kong yun, ako ay naka 220 plus. Parang gano'n, o, di ba? And then, next is, ano ba yung next kong binili? Ito sa grocery, bumili lang ako. Kasi isa din to sa mga nasa listahan ko. Yung off lotion ni Mateo, bumili lang ako ng off lotion niya. Kasi wala na. Lagi ako nag-off lotion. Lagi ako nag-off lotion. Okay lang sa akin na sobrang mahal nito. 383. Actually, off lotion na yung pinakamura. Nag-compare ako. Yung Human Nature na 50 ml is nasa 109. So, ang 100 ml is 218, di ba? So, 218 times 2, kasi 100 ml each to eh. 383, o 218, 436. O, di ba? Mas mahal 436. Ito, 383 lang. Pati yung black off, ganun na-compare ako. Eh, ito din yung pinaka-effective. Tapos, itong off lotion na to, 9-hour protection pa siya. Kaya sobrang sulit na, di ba? So, yan. Tapos, pumili ako ng gardenia pandesal. Sa totoo lang, ang bala ko sanang bilhin ay tasty. Yung anak ko, ayaw niya talaga ng tasty. Mas prefer niya ang pandesal. So, ang nangyari, pandesal na lang sa gardenia. 54 pesos to. Eh, naisip ko, ay, mas mura kung sa bakery ako bibili, di ba? Mas masulit yung mabibili ko. Kaso, masyadong maaga umaalis yung mister ko. At ako naman, hindi naman ako lumalabas ng umaga. Iniiwanan ko yung anak ko sa kwarto. Tapos, pagbalik, eh, alam mo yon, hindi pa ako pwedeng, yung edad ng anak ko is wala pa siya dun sa age na pwede siyang, alam mo yung iwanan, tapos bibili ko sa labas. Hindi pa ganon. Eh, ang hirap naman, kung halimbawa sasama ko siya, kasi tamad na maglakad sa labas eh, dahil naiinitan, ganyan. Hindi kasi talaga kami lumalabas. Ako din, hindi talaga ako lumalabas. Talagang, bibiling ko na lahat, pagka kasama ko yung mister ko, ganyan. Pero yung mga small items, pag kailangan, hindi talaga ako bumibili. Hindi kasi talaga ako lumalabas. So sabi ko, sige na, ang dami kong kwento sa pandesal, di ba? Sa pandesal, ang dami ko na nakwento. So bumili na ako ng pandesal gardenia, o di ba? Ang maharlika ng pandesal, 54. Pero mukhang siksik siya, tsaka ang bigat niya. Tapos, nakita ko to, alam mo, ang sarap nito eh. Nag-iba na nga sila ng packaging. Yung gardenia na mga muffin, iba-ibang flavor, 100 pesos. So may banana choco, may blueberry, may chocolate chip, may banana choco, tapos isa na namang blueberry. So, ang sarap kasi nito, dati nasa 2 pack to, ganyan. Binabaon ko to dati, nagtatrabaho ko, yung una kong trabaho. Tapos nakita ko ulit siya, so sabi ko, ay, bilhin ko nga para matry ni Mateo. So, yan. So, basically, yun lang ang aking binili. Tapos, nagpabili yung anak ko ng milk tea, so binilan ko siya. Siyempre ako din. At ito ang wise tip ko sa inyo. Halimbawa, may grab up kayo. Nung nandun ako, nakita ko na meron silang parang mga, parang freebies daw, ganyan, pagka self-pick up ka. So, ibig sabihin, meron silang self-pick up option. So, pumunta ako sa Grab ko. Nagtingin ako ng mga, nagtingin ako. So, valid nga, meron dong Serenity. Alam nyo ba na kung sa store ko siya binili, ang magagastos ko ay parang nasa 280 pesos. So, dahil nag-Grab up ako, na self-pick up, nandun na rin naman ako, ang nagastos ko lang ay 230. So, 50 pesos savings pa din yun, di ba?
Eh, nandun lang naman yung app ko, ganyan, may data naman ako, di ba? Oh, mga wise tip from wise mommy. Pero technically, hindi talaga yung wise kasi napaggastos pa tayo, pwede mang hindi mag-milk tea. Pero alam niyo yun, syempre food yan, alam niyo na, ang food hindi nakakahinayang paggastos. Alam niyo yan talagang mga dahilan na yan yung kaya tayo nagkakagastos-gastos eh, no? Yung wala akong luho sa material things, pero sa pagkain, lagi mong dahilan, pagkain naman yan, ganyan, o di ba? Anyway, that's it for this vlog. Sana nagustuhan nyo. And I don't know kailan na ulit ako magbe-video. Sa totoo lang, hindi ako makagawa ng content dito sa bahay nga. Dahil paulit-ulit lang naman yung aming routine. Anyway, that's it. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. I'll see you again until the next one. Bye-bye! Let me know in the comments pala kung anong gusto nyo mapanood. Ganyan. Bigyan nyo naman ako ng idea ng gusto nyo. Okay? Bye!